Yo explorers! Alam nyo ba na sobrang taas ng bundok na tinataniman ng mga Aita farmers dito sa barangay na Buklod? Nasa 279 meters o 915 feet above sea level yung taas ng bundok na to. Grabe, nakakalula, di ba? Kaya bago sila magtanim ng gulay, sinisigurado muna nilang ligtas yung area na pagtataniman nila. Nilalagyan po namin ng bakod para po hindi po makapasok yung mga kambing, para hindi po masira yung mga tanim namin. Tsaka protection na rin po sa aming pamilya kasi unang-una po mataas po yung pinagtataniman namin, baka mahulog po sila. Tama! Dapat laging nag-iingat. Dito kung saan sila nagtatanim may slope o may libis. Dapat talaga lagi mag-ingat para hindi ka madulas. Lalong-lalo na pag umuulan. Kaya dapat hindi mawawala ang mga malalaking puno sa kabundukan. At dahil ang mga katutubong Aita ng Florida Blanca ang tagapangalaga ng kalikasan dito, Bawal po dito sa barangay na Buklod na kinakalbo yung mga puno. Kung alimbawa po magpuputol ka ng puno, dapat papalitan mo po yun. Kasi pag wala pong puno yung bundok, mas kadalasan pong naglalandslide po yung kabundukan. kaya dapat hindi mawawala ang mga malalaking puno sa kabundukan. Kaya ngayon po dito sa barangay na Buklod po, yung ginagawa po namin, nagtatanim po kami ng puno para po hindi na po kami makaranas ng landslide. Dahil malalim na ang ugat ng malalaking puno, kumakapit ang lupa sa paligid ng mga ugat. Kaya kahit umulan, hindi gumuguho ang lupa. Ang mga puno ay nakakatulong para hindi magkaroon ng landslide sa bundok. Nasisipsip din ng mga ugat ng mga puno ang sobrang tubig ulan. Kaya nakakatulong ito sa pagpigil ng baha sa kapatagan. Kaya kapag inalagaan natin ang kalikasan, ililigtas tayo nito sa kapahamakan. Dahil magaling magluto ang mami ko at lagi akong may mga kasamang enjoy din kumain, ako pag nagta-travel talaga ako, hindi mawawala ang food trip. Kaya andito ulit kami ni Ate Ruth, magluluto kami ng sukit. Ano ba mga kailangan natin, Ate Ruth? Yung unang gawin po natin ay yung babalatan po yung ube. Ube, yan yung pinag-uusapan ho natin kanina sa palengke. Opo, at saka yung kasama po niya patane. Pinitas natin niya kanina. Opo, at saka yung sitaw, at saka sigarilyas. Kung napapansin nyo, explorers, hindi na kinakailangan ng mantika. Hindi na. Talagang healthy talaga to, Ate Ruth, no? Opo. Sige, simulan natin ang paggawa ng sukit. At binalatan niya na ang ube. Ang talim ng itak ni Ate Ruth. Kaya paalala, explorers, tuwing gagamit ng matatalim na bagay, dapat laging may mas nakakatandang umaalalay sa inyo para hindi kayo masusugatan. Ito po, kumisan, hindi na po kami mananangalian ng kanin. Nakakabusog ho ba siya? Mabigat po sa tiyan namin to, sir. Ito yung mga bata ho dito. Sanay na po dito. Sanay ho kumain ng gulay, no? Ginagawa na po nilang tinapay yung mga... Talaga ho? Ano ho bang ibig sabihin ng sukit? Sa Yung- Tagalog, pakbit. Ah, yun ho siya. Opo. So, pakbet ay sukit. So, ito, nilalagay ho natin yung sitaw Tsaka patane. sa kapatani sa kasama ng ube. Opo. Tubig, asin. Mm. Sasalang na po natin itong sukit. Yan, papakuluan ho, no? Papakuluan po natin. Pero, syempre, Yun, takip natin. ulam, may ulam na tayo, pero walang kanin. Kaya nandito si Tatay Bert, si Tatay Ronnie at Tatay Kennedy kasi sila, sagot nyo yung kanin, di ba po? Paano ho lutuin ng kanin dito? Ganito yung paglulutuhan ng kanin Sa kawayan ho. sa kawayan. Paano ho yun? Ito ang kawayan. Lagyan ng tubig dito para maluto yung bigas sa loob. No rice cooker, no problem. Pinangangalagaan namin yung kawayan sa bundok. Kasi mas malaga sa amin yung kawayan, bamboo. Yun ang pinaglulutuan. Pero hindi ho naiiba yung lasa niya sa pag niluto nyo sa... Masarap yung luto sa buho kaysa kaldero. Mas may extra lasa ho, no? Oo. Manamis-namis siya. Huwag mong punuin. Pag pinuno mo yan, hindi na maluluto. Yung pag Hindi mo ka na. kukuan sa kanin, Ayan, pati bubuksan natin. Sige. Oh, ang galing oh. Parang niluto rin sa rice cooker. Ang galing.
So paano ito? Bubuksan yung buong kawayan? Buksan yung buong Buksan. kawayan. Ah, so, Para makita mo yung sa loob. so kapag nagamit na, wala na. Okay, sige nga Oh, tayo, wala na. subukan natin yung buksan. Na-curious ako lalo, anong lasa? Amoy pa lang, masarap na. Ang galing oh. Ayan. Tikman ko po ah. Oh. Anong tawag ulit dito? Patulang. 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 May- Tikman natin ang patulang. Okay siya. Okay siya. Masarap tayo. Well played. Ano siya eh? Medyo may lagkit. Pero po yung lasa niya, Lasa Da- buo. mas mabango siya. Mabango yung luto sa buo. Yan. Mas masarap talaga kumain pag sabay-sabay. Oo. O, tikman ko na tong sukit. Opo. Luto ni Ate Ruth to. Sarap to. Okay, ito ang ube. Gana ko na isin. Tapos, Diyan mo. lagyan nyo ng sabaw yung ano natin. Oo nga. Lagyan mo na sa buo. Alagang-alaga ako ni na Ate Ruth ah. Sarap sabaw. Sa kultura po kasi namin, hindi na po kami gumagamit ng plato. Ay, hindi na po. Hindi na po. Ganito na Ilagay mo po. sa Ay, Yan. na. diyan ka kumain. Mas masarap pong kamay po ang ginagamit. Ay, di kamay po tayo. Kahit ako nagulat na naparami yung kain ko. Sarap ah. Yung totoo po niyan, hindi po talaga ako mahilig sa kulay. Pero ito, sarap nito ah. Pwede po bang mahingi ng sigarilyas na ito? Teka rin, mamit. Galaway. Galaway. Kalaway yan. Galaway. Kalaway. In fairness, pati utak ko nabubusog sa kalaman. Yung kinakain nyo, kahit simple man o magarbo, pero kung mahal mo sa buhay yung mga kasama kumain, mas sumasarap. Yan Oo, mas po. masarap yun. Ito po, pinapasa nyo po yung tradisyon nyo. Ano po, marunong po silang magluto ng ganito. Halimbawa po, pag nasa school po sila at naisama po sila dun sa tinatawag po sa school na Sukit Festival, may pamahagi rin po nila sa mga teacher yung tradisyon po namin na ganito po yung sukit. Ako, napansin ko simula ng pagdating ko po dito sa barangay nyo, yung mga tao sa barangay na Buklod, talagang masisipag. Parang lahat ng nakikita ko, nagtatrabaho, kunyari, lahat, lalo na sa Ate Ruth kasi nakasama ko siya buong araw. At kaya naman din nagtatrabaho sila is para sa mga mahal nila sa buhay, para sa future ng mga anak nila. So, masasabi natin na family-oriented at mapagmahal ang mga tao dito sa barangay niyo. Saludo ako sa inyo. Paano ko sabihin masarap? Manyaman. Manyaman. Manyaman ing sukit. Manyaman in sukit. Masarap ang sukit. Yo, mission 3 accomplished. Nay, tay, malako salamat kamuyungan, hindi lang ho sa inyong 4 pero sa buong barangay ng Nabuklod. Maraming salamat ho. Maraming salamat. 1 destination, 3 missions, completed! Let's go! Yo, adventure badge! Let's go! Grabe, sobrang dami natin na-gain na real life XP today, explorers. Pakiramdam ko, ang dami kong natutunan, ang dami kong nakilala, at nag-level up talaga ang knowledge natin. One with nature, ganyan ko i-describe yung mga pamumuhay ng mga kababayan natin dito sa barangay na Buklod. Nakita ko kung ano yung connection ng mga Aita dito sa Florida Blanca sa kalikasan. Nakadepende sila dito mula noon hanggang ngayon. At malaking bahagi ang kalikasan hindi lang sa kanilang kabuhayan, kundi pati sa kanilang kalusugan. Patunay sila na kahit sa modernong panahon, may mapupulot pa rin tayong aral sa katutubong tradisyon. So explorers, let's explore the world. At walang absent sa next adventure natin dito sa Planet XP.